Magandang gabi, ako nga pala si Ate OJ. May mga bahay na akala natin ay proteksyon natin sa ulan, pero sa loob pala tayo nalulunod. Kilalanin natin si Bianca. Sa labas, siya ang ate na maaasahan. Pero sa loob ng kanyang kwarto, may isang batang unti-unti nang mamamatay sa sakit na hindi nakikita ng mata. Bianca, anong oras na? Bumangon ka dyan. Wala ka nang ginawang tama. Ang tama-tamat mo. Hindi mo kami kayang pasayahin o maging proud sa'yo. Puro malas na lang pinapakita mo sa amin. Pa, masama lang pong pakiramdam ko. Lalabas na po ko. Huwag mo akong sugutin ng ganyan. Kung hindi mo kaya mang silbi dito, wala kang silbi sa mundong ito. Lumabas ka at bukas kaso. Lumabas si Bianca, namumutla at nanginginig ang mga tuhod. Pero bago pa siya makahawak ng walis, ang kanyang ina naman ang naghihintay sa sala, hawak ang cellphone at may pinakitang litrato ng ibang tao. Tingnan mo tong anak ng kumari ko, Bianca. Owner siya. Top sa klase. Eh ikaw, ano pang ginagawa mo? Puro ka kulong sa kwarto? Siguro may tinatago ka, ano? O baka nagbubulak-wel ka lang? Wala kang kwenta, Bianca. Hindi ka marunong magpaserong magulang. Gusto kong sumikaw. Gusto kong sabihin, Ma, may sakit ako. Ma, pagod na ako. Pero alam kong wala silang pakialam. Mas mahalaga sa kanila ang medalya kaysa sa hininga ko. Kaya kinuha ko ang walis, hinugasan ko ang mga plato at nilinis ko ang bawat sulok ng bahay habang ang mga luha ko ay tahimik na pumapatak sa tubig. Dumating ang hapon, natapos na ni Bianca ang lahat ng gawaing bahay para lang wala silang masabi, pero ang kapalit nito ay ang tuluyang pagkaubos ng kanyang lakas. Sa harap ng kanyang mga kapatid, pilit siyang ngumingiti. Pinapakita niyang okay siya dahil ayaw niyang makita ng mga bata ang dilim na nararamdaman niya. Ate Bianca, laro tayo. Mamaya na ha, medyo inaantok lang si ate. Kain na kayo doon, nagluto na ako. Pagtalikod niya, doon na bumubuhos ang lahat. Hindi na siya makahinga, anxiety, depression, stress, insomnia. Ang mga salitang ito ay hindi lang basta latest para kay Bianca. Ito yung mga multong kasama niya bawat minuto. Pinakaayo ko yung feeling na hindi ka naman pagod physically, pero ang utak mo parang sasabog na. Yung wala ka namang ginagawa pero pakiramdam mo kinakain na ng dilim ang buong pagkatao mo. Nakatitig lang ako sa kawalan habang ang oras ay lumilipas. Uubusin ka ng sarili mong isipan hanggang sa wala na ring matira sa boses mo. Gabi na naman, ang oras na pinaka-nakakatakutan ni Bianca. Dahil sa dilim, wala nang ingay ng magulang, wala nang naglalaro ng kapatid. Tangi ang sarili niya lang ang kaharap niya at ang sarili niya ang pinakamalupit niyang hurado. Hanggang kailan? Hanggang kailan ko lang magpanggap? Sabi nila masiyahin ako. Sabi nila okay ako. Pero bakit pakiramdam ko mamamatay na ako sa sobrang lungkot? Pagod na ako. Pagod na ako. Minsan ang pag-iyak sa gabi ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng masyadong matagal kang nagpakatatag, Bianca. Ang sakit mo ay hindi dahil sa wala kang ginawang tama. Ang sakit mo ay dahil sa mundong ito, hindi marunong kumilala sa halaga mo.